Ayun, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan. Ito may nais po tayong ibahagi sa inyo lahat mga kabalita. Alam nyo ba na tayo pag pumupunta sa merkado mga kaibigan upang bumili ng isda Kasi kami ay mas makonsumo po kami sa mga isda kumpara sa mga baboy o mga livestock mga kaibigan. So ang napansin ko dito ay talagang grabe ang presyo mga kaibigan. Patinong isda sa ngayon mga kabalita. Ultimo galunggong po ay napakamahal na po ng kilo mga kaibigan. Kung hindi po tayo nagkakamali, dito sa amin ay umaabot na po ng 300 mga kabalita. At yung lawlaw kung tawagin sa Sorsogon mga kaibigan, at tamba naman sa ibang parte ng ating bansa, ay matindi rin ang presyohan mga kaibigan. Napakatagal ng problema po yan ng ating bansang ito mga kaibigan na sobra-sobra ang patong ng mga humahango nito sa kanilang binibilhan mga kaibigan, at talagang hindi mapigilan yung pagkakaroon ng overpricing mga kaibigan kung tawagin natin. So ang ginagawa ng ating mga politiko? Sana naman po ay hindi po tayo natutulog lagi sa pansitan mga kaibigan, dahil ang taong bayan po ang nahihirapan sa mga ganitong bagay. Biruin niyo mga kabalita kung tayo ay pumipili po sana ng tamang maluluklok sa pwesto at talagang gagawin ang kanilang tungkulin mga kabalita, ay may magagawa pong paraan. Hindi pwedeng walang magawang paraan dito mga kaibigan kung hindi ang inaasikaso po ng ilan ay kanilang personal na interes ng mga kaibigan. Pasensya na po sa ating tema talagang yun po ang obserbasyon natin, dahil yan ang nangyayari sa ating bansa mga kabalita. Buti sana kung ang taas ng presyo na yan ay mapupunta mismo doon sa ating mga magsasaka o doon sa ating mga mangingisda. Pero ang problema mga kaibigan, iba ang nakikinabang dyan. Tanggapin man natin o hindi, ayun ang nangyayari. Sa mga kabalita, nais ko ibahagi sa inyo, sa susunod sa darating na eleksyon ay iboto ninyo ako. Joke lang mga kaibigan. Ibig kong sabihin ay pumili po tayo ng mga tao na talagang wika nga po natin ay makakapagsilbi ng maayos sa ating bayan. Hindi po yung wala pa nga isang taon ay yumaman na sa pwesto. Wala po tayong pinapatamaan dito mga kaibigan, kundi nais po natin magbahagi ng ating obserbasyon o yung opinion natin sa ating bansa mga kaibigan So sana sa ating mga boboto sa darating na halalan mga kabalita ay isipin po natin, hindi po basta laro, hindi po laro ang magluklok ng isang politiko diyan sa pwesto. Lalo po sila ay hindi naman bagay o hindi karapat dapat, hindi po deserving mga kaibigan. So bakit po natin sila ilalagay sasabihin nila gusto naming tumulong. Lumang tugtugin mga kaibigan, dahil kung gusto po nating tumulong, ayan ang daming charity vlogger na tumutulong, kagaya ni Kuya Bal, kagaya nila Ram pwedeng tumulong, pero hindi ka dapat pumasok sa politika, lalo't marami po ang mas nararapat mga kabalita. Pero pa nga niya ay hindi pa daw niya alam ang gagawin, pero nais niya kumandidato. Oh my goodness. So yun po sana po ay makapili po tayo ng yung tao na magsisilbi po talaga. Although mahirap na pong mangyari siguro sa panahon ngayon, pero at least ginawa po natin ang ating parte mga kaibigan. So yun po ang nais natin bahagi sa inyo lahat ng mga kabalita, at sana naman ang tamaan sa sinasabi natin ay huwag magalit, dahil talagang ikaw yun. Thank you mga kaibigan.